Alam naman nga ninyo mga idol na bago pa ang naging laro kahapon ng Lakers at OKC Thunder, si Luka Doncic nga ang fan favorite na manalo ng MVP at hindi ang reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na kilala sa mga foul baiting at flop. Pero pagkatapos ng laban, marami ang nakarealize kung gaano pa rin kalayo si SGA kay Luka Doncic. Pinatunayan na Shai Gilgeous-Alexander siya pa rin ang mas deserve na makakuha ng MVP sa pagdomina niya sa buong Lakers. Bukod sa napakadali siyang makapagtala ng puntos, nagagawa rin naman nilang may outplayed ito sa depensa. At dahil sa nangyaring ito, mukhang mismong si SGA na ang nagtanggal kay Luka Doncic sa MVP rankings. Kaya sa ngayon, si Victor Wembanyama na lang naman ang nag-iisang kalaban ni Shai sa MVP. At pagdating dito, mukhang dehado si SGA kay Wemby since napakalaki ng agwat pagdating sa depensa. Isa pa, dinomina ng gusto ng Spurs ang OKC Thunder buong season. Kaya meron nga pong dapat patunayan si SGA sa mga susunod nilang laro. Samantala, dito naman, opisyal na nga pong inanunsyo ni Shams Charania ng ESPN na nagkaroon si Luka Doncic ng grade 2 hamstring base sa ginawang MRI sa kanya. At kung pagbabasihan natin ang recovery period nito, inaasahang mawawala si Luka ng 2 hanggang sa 4 na linggo depende sa magiging reaksyon ng kanyang katawan. Ibig sabihin na hindi pa rin naman siya official na out for the season basta't makapasok lamang ang Lakers sa second round o di kaya late first round. Ibig sabihin na kailangan maipanalo ng team ang una at pangalawang serye o game sa playoffs bago makapaglaro muli si Luka. Dahil sa inilabas na balitang ito, mismong si LeBron James nagsabi na kailangan nga pong maging solido at compose ang Lakers sa kabila ng nangyari sa kanilang superstar teammate. Kailangan nilang mag-focus at nire-request nga nito, kailangan gawin lahat ng team at may pagkakataon nga silang makabawi sa playoffs. Hindi nga nila pwedeng hayaang maapektuhan ng mga nangyaring ito ang composure ng kanilang team. Sa kabilang banda, matapos ngang matalo kahapon ng Golden State Warriors laban sa Cleveland Cavaliers, magkakaroon ng kanilang team ng 2 araw na pahinga bago sumabak sa pinaka-inaabangang next game laban sa Houston Rockets. Kinumpirma ni Shams ng ESPN na cleared to play na si Stephen Curry matapos makarecover sa kanyang natamong tuhod o injury sa tuhod. Medyo napakatagal nga ng kanyang recovery dahil umabot lang naman ito ng ilang buwan. Kaya maraming mga fans ang excited na makitang muli siya. Pero kahit bumalik si Stephen Curry, nananatiling kulang ang lineup dahil pagiging out pa rin dito ni Al Horford at sa dami ng mga players na out for the season. Inaasahan na bagamat si Curry muli ang magiging first option sa opensa, limitado pa rin ang kanyang playing time. Isa pa, hindi rin naman biro ang bakbakan laban sa Rockets na isa sa mga teams na naghahabol ngayon sa standings. As of now, kumpleto pa rin naman ang big three ng Rockets na sina Kevin Durant, Alperen Sengun at Amen Thompson. Kaya kailangan talagang magseryoso dito ng Golden State Warriors.